Mga kababayan, mayroon akong hindi kapani-paniwalang ibabahagi. Sir, tama ba ang ginagawa naming paggamot? Mali ba ang aming medisina? Ito ang tanong sa akin, habang umiiyak, ng isang nangungunang cardiologist mula sa Germany, isang bansang ipinagmamalaki, ang isa sa pinakamahuhusay at pinaka-advanced na teknolohiya sa medisina sa buong mundo. Sa 30 taon ko bilang isang doktor at 15 taon sa International Medical Exchange, ito ang unang beses na naranasan ko ang ganito. 30 doktor at nurse na piling-pili mula sa mga pangunahing ospital sa Germany ay umuwi sana mula sa isang advanced medical training sa Singapore. Subalit, dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, napilitan silang manatili sa Pilipinas sa loob ng 48 oras at ang nangyari ay isang karanasan na yumanig sa kanilang mga pananaw sa medisina mula sa pinakapuno nito. Magandang araw, ako si Dr. Miguel Migs Reyes, isang cardiologist na nagtatrabaho sa Philippine General Hospital at kasalukuyang namumuno sa International Medical Liaison. Ang ikukuwento ko sa inyo ay ang di malilimutang pangyayari noong nakaraang taglagas. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at subscribe sa aking channel upang mas marami pang tao ang makaalam ng kahanga-hangang kalidad ng Filipino healthcare at ang ating puso sa paggamot. Ang grupo ng mga nagsasanay na ito ay binubuo ng mga napaka-espesyal na miyembro. Sa pangunguna ni Professor Klaus Müller ng Berlin University Hospital, mayroon silang 5 cardiologist, 4 na neurosurgeon, 3 emergency physician, 2 anesthesiologist, at 16 na nurse. Lahat ay itinuturing na mga medical elite sa Germany. Ang kanilang edad ay mula sa 26 taong gulang na batang nurse hanggang kay Professor Müller na 60. Si Professor Müller, lalo na, ay isang autoridad na nagsisilbing miyembro ng lupon ng European Society of Cardiology at isang kinikilalang doktor na nakapagsagawa na ng higit sa 3,000 operasyon sa puso. Sila ay kumakatawan sa German healthcare na nagbibigay diin sa kahusayan at teknikal na katumpakan higit sa lahat. Ang orihinal nilang schedule ay 5 araw na pagsasanay sa mga modernong pasilidad ng medisina sa Singapore at pagkatapos ay direkta na silang lilipad pabalik sa Frankfurt. Sa Singapore, natutunan nila ang AI-powered diagnosis systems at ang pinakabagong surgical robots. At lahat sila ay lubos na nasiyahan, iniisip na ito na ang medisina ng ika-21 siglo. Subalit, bago sila sumakay sa flight pa Frankfurt, isang biglaang anunsyo ang narinig mula sa airline. May malaking problema sa eroplano. At dahil kailangan ng pagpapalit ng piyesa, magkakaroon ng minimum na 20 oras na pagkaantala. Ang inalok na alternatibo ay ang ruta na dadaan sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila. Si Professor Müller, ang pinuno ng delegasyon, ay nagpakita ng malinaw na pagkadismaya. Ang sistema ng medisina sa Pilipinas, tiyak na atrasado kumpara sa Germany. Sayang lang ang oras, ang bulong niya. Sa katunayan, sa mga medical circles sa Germany, karaniwan ang pagtingin sa Pilipinas bilang isang bansa na may problema dahil sa malaking populasyon, issue sa infrastruktura, at mga hamon sa pagbuo ng isang advanced na sistema. Ganoon din si Chief Nurse Ingrid Wagner. Sa 30 taon niyang karanasan, lubos siyang nagtitiwala sa German nursing system. Ang nursing sa Pilipinas ay tiyak na hindi na napapanahon, ang sinabi niya sa ibang mga nurse. Paglagpas ng hating gabi, lumapag ang eroplano na lulan ang grupo sa NAIA. Nang lumabas ang 30 pagod na medical professional, doon nagsimula ang unang sorpresa. Sa kabila ng hating gabi, ang paliparan ay gumagana ng perpekto na parang araw. Walang tigil ang paglilinis ng mga staff, may mga naghihintay na empleyado sa mga information counter, at lahat ng pasilidad ay gumagana 24/7. Sa Germany, karaniwang tumitigil ang karamihan ng serbisyo sa paliparan tuwing gabi, kaya ito pa lang ay ikinagulat na nila. Ngunit ang tunay na sorpresa ay paparating pa lang. Sa kabila ng biglaang pagdating ng malaking grupo ng dayuhang medical personnel, ang mga empleyado ng paliparan ay hindi nataranta at nagbigay ng agarang aksyon. Hindi lang iyon, naglaan pa sila ng isang interpreter na marunong mag-German. Ang interpreter, si Ate Mylene, ay isang dating nurse sa Germany, kaya perpekto siyang nakaintindi ng mga medical term. Napansin niya ang pagod at pagkalito ng delegasyon
kaya't isa-isa niya silang binigyan ng maingat na paliwanag. Huwag po kayong mag-alala, Prof. Mueller. Tapos na po ang lahat ng arrangement para sa inyong flight bukas. Magpahinga po kayo ng maayos ngayong gabi. Siguro, dapat tularan din ito ng mga airport staff namin sa Germany ang bulong ni Professor Mueller sa akin. Napakaagap at puno ng malasakit ang serbisyo. Bihira ang ganito. Ang pagkuha ng bagahe ay kahanga-hanga rin. Sa loob lamang ng 15 minuto, lumabas na ang lahat ng bagahe ng 30 miyembro at nakadisplay pa sa screen ang real-time na status nito. Para sa kanila, na may dalang medical samples at importanteng dokumento, napakalaking tulong ng kahusayang ito. Sa immigration, nang nalaman ng mga opisyal na sila ay medical personnel, nagpakita sila ng espesyal na konsiderasyon. Maingat nilang tinanong ang layunin ng kanilang pagbisita at nagbigay pa ng 24-hour contact number. Kung mayroon po kayong anumang problema, tawagan niyo lang po kami. Sa loob ng bus na patungo sa hotel, naramdaman ko na unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng delegasyon. Ang paunang pag-aalinlangan at pagod ay nagsimulang mapalitan ng kuryosidad at pag-asa. Ang tanawin ng Maynila mula sa expressway ng hating gabi patungo sa hotel ay bumago sa karaniwang kaalaman ng mga medical professional. Lumagpas na ng 1:00 ng umaga, ngunit ang lungsod ay buhay na buhay. Maliwanag na daan, maayos na daloy ng trapiko at ang liwanag ng mga sari-sari store at convenience store sa bawat kanto. Ang pinakanakakagulat ay ang mga babaeng naglalakad ng mag-isa. Si Nurse Catherine ay nakadikit ang mukha sa bintana, nagtataka. Hindi ka panipaniwala, naglalakad sila ng mag-isa at hindi sila mukhang natatakot. Sa Germany, lalo na sa malalaking lungsod, itinuturing na delikado ang paglalakad ng mag-isa sa hating gabi. Si Dr. Hans Schmidt, isang emergency physician, ay na-excite. Tingnan nyo, walang naririnig na sirena ng ambulansya. Napakalaking syudad, pero napakatahimik sa ganitong oras. Sa Berlin at Hamburg, hindi tumitigil ang sirena ng ambulansya at pulis tuwing gabi. Ang partikular na nakaka-impluwensya ay ang tanawin ng mga tao na mukhang medical professional na naka-uniforme na nagko-commute sa mga pampublikong transportasyon sa hating gabi. Mukha silang pagod, ngunit walang sino man ang tumingin sa kanila ng may pag-iingat. Sa halip, may mga nagbigay pa ng upuan. Pagdating sa hotel sa Makati, 2:00 na ng umaga, ngunit mayroon pa ring aktibidad sa paligid. Ang mga 20-hour food establishment, ang mga taong papasok at lalabas sa convenience store, at ang mga mukhang medical professional na umuuwi mula sa night shift. Sa check-in sa front desk, isa pang sorpresa ang naghihintay. Nang nalaman ng staff na sila ay medical professional, inihanda nila ang mga kwarto sa tahimik na palapag at binigyan sila ng detalyadong impormasyon mula sa oras ng agahan hanggang sa mga kalapit na medical facility. At higit sa lahat, ang taos-pusong pasasalamat. Si Kuya Nestor, ang front desk manager, ay yumukod ng malalim. Salamat po sa inyong serbisyo sa medisina. Alam po naming napakahirap ng inyong trabaho, lalo na sa panahon ngayon. Nagpapasalamat po kami na pinoprotektahan niyo kami. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng init sa puso ng pagod na delegasyon. Sa elevator, patungo sa kanilang kwarto, bumulong sa akin si Professor Mueller. Bihira ang lipunan na nagpapahayag ng ganito, kahigpit na paggalang sa medical professional ng natural. May profesional na paggalang sa Germany, pero ang ganitong pantao na init ay mahirap maramdaman. Maraming miyembro ng delegasyon ang hindi nakatulog ng gabing iyon, hindi lang dahil sa jet lag, kundi dahil ang kanilang puso ay nagsimulang maantig sa init at kaayusan ng lipunang Pilipino na naranasan nila sa loob lamang ng ilang oras. Kinabukasan, 6:00 ng umaga, nagising si Dr. Werner, ang batang doktor, na gutom na gutom. Mahirap kasing makahanap ng bukas na restaurant ng maaga sa Germany. Nang nagtanong siya sa front desk, ngumiti ang staff at sumagot, "Mayroon po tayong 24-hour na karinderya sa katabing building. Paborito po iyan ng mga health worker." Nagulat si Dr. Werner sa salitang 24-hour karinderya. Hindi ito maiisip sa Germany. Sumama ako sa 7 sa kanila patungo sa eatery. 6:30 ng umaga. Ang kalye ay masigla na. Mga empleyadong nagmamadali, mga jogger.
at mga taong lumalabas sa convenience store. Ang Berlin at Hamburg ay tahimik pa sa madaling araw, ngunit ang Maynila ay tila nagsimula na ang araw. Pagpasok namin sa karinderya, sinalubong kami ng mainit na hangin at amoy ng pagkain. Mayroon ng ilang kumakain. Isang lalaking nagbabasa ng pahayagan habang kumakain, isang batang babae na nagtatrabaho sa laptop, at mga medical professional na mukhang galing sa night shift. Tumingin sa akin si Nurse Maria at sinabi, "Dr. Reyes, sila rin ay medical professional, tama?" Nakakagaan ng loob. Makita lang na normal silang kumakain, parang kasama namin sila. Nang makita ang menu, nagulat ang delegasyon. Napakamura ng presyo, tapsilog sa 1.5, longganisa meal sa R120, pansit canton sa R80. Kapag kinonvert sa German currency, napakababang presyo nito. Para kumain ng ganitong level sa Berlin, kailangan mo ng minimum na 17 euros. Si Ate Marisa, ang nagbebenta, ay hindi nagulat nang makita kaming mga dayuhang medical professional. Sa kanyang matatas na English, ipinaliwanag niya ang menu at nagrekomenda ng mga pagkaing magpapalakas ng katawan. "Kagagaling niyo po siguro sa night duty, sir? Subukan niyo po itong nilaga. Maganda po ito para sa tiyan," ang malambing niyang sabi. Nagkaroon ng pagkaantig ang mga miyembro ng delegasyon. Sa Germany, mas business-like ang relasyon ng staff at customer at hindi inaasahan ang ganitong personal na pag-aasikaso. Nakakagulat din ang bilis ng serbisyo. Wala pang 5 minuto mula nang mag-order, lahat ng pagkain ay nasa lamesa na, tapsilog, tocino, at iba pang Filipino breakfast. Sa simula, ang delegasyon ay hati ang damdamin kuryosidad at pag-aalala sa kanilang unang Filipino breakfast. Ngunit nang matikman nila ang unang subo, nagbago ang kanilang ekspresyon. Ang pinaka-nagulat sila ay ang tapsilog. Magkaiba sa Japanese o Western rice, ang sinangag ay may sarap na natatangi. Mabilis na naubos ni Dr. Werner ang kanyang tapsilog. "Hindi mo kakainin ang ganito kasarap sa ganitong presyo sa Germany," sabi niya. Si Nurse Maria, nang tikman ang nilaga, ay nagningning ang mga mata. Ang sarap, parang humahaplos sa katawan. Ang gaan sa pakiramdam pagkatapos ng pagod. Siya ay karaniwang umiinom ng energy drink o kape para magising pagkatapos ng night shift, ngunit nabighani siya sa natural na init ng sabaw. Nang magbayad, muli silang nagulat. Sa kabila ng 7 tao na nabusog, ang kabuuang halaga ay hindi umabot sa 10 tudaa lang. Kung i-convert sa euro, 25 euros lamang. Sa Germany, kailangan ng minimum na 70 euros para sa ganitong level ng pagkain. Maingat na binigay ni Ate Marisa ang sukli at sinabihan kami, "Balik po kayo, ingat po sa trabaho." Kahit hindi talaga kami galing sa night duty, ang natural na pagpapakita ng pasasalamat sa medical professional ay nagbigay ng malalim na impresyon sa delegasyon. Paglabas nila sa karinderya, nagpapalitan sila ng mga komento. "Masarap ang pagkain, mura at napakaganda ng serbisyo," sabi ni Maria. "Mamimiss ko ang tapsilog kapag umuwi na ako sa Germany," sabi ng isa pang nurse. Nang lumabas sila sa kalsada, oras na ng rush hour. Abstraction man ang mga tao, napanatili ang kaayusan. Sa tawiran, lahat ay sumusunod sa signal light at nagkakasundo ang mga pedestrian at sasakyan. Mas magulo ang commute scene sa Berlin at Hamburg. Ang partikular na nakakaantig ay ang reaksyon ng mga tao kapag dumaan ang ambulansya. Kapag narinig ang sirena, kusang nagbibigay daan ang mga pedestrian at sasakyan at lahat ay kooperatibo. Si Dr. Schmidt ay nagpahayag ng pagkamangha. Ang ganda ng lipunan na may ganito kalalim na pag-unawa at kooperasyon sa medisina. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store. Gusto ng delegasyon na maranasan ang kakaibang kultura ng convenience store sa Pilipinas. Pagpasok nila, isa pang sorpresa ang naghintay. Sa kabila ng madaling araw, ang convenience store ay parang isang maliit na botika. Ang pinaka-nakakagulat ay ang dami ng mga medical-related product, over-the-counter na gamot para sa lagnat, sakit ng ulo, at pangunahing first aid kit ay available 24 oras. Sa Germany, limitado ang oras ng botika at sa emergency, kailangan pang pumunta sa itinalagang night pharmacy.
Pero sa Pilipinas, mabibili ang basic medical supplies sa convenience store anumang oras. Nagulat si Nurse Ana. Ito ang unang beses na nakakita ako ng lipunan na ganito kadali ang access sa medisina. Kung iisipin sa pananaw ng pasyente, napakaligtas ng kapaligiran na ito. Si Kuya Rico, ang staff ng convenience store, nang nalaman na kami ay medical professional, ay nagpakita ng espesyal na atensyon. Ibinigay niya ang lokasyon ng kalapit na botika at nagprint pa ng listahan ng mga .ama for our hospital. Kung mayroon po kayong kailangan, magtanong lang po kayo. Lubos na naantig ang delegasyon sa kabaitan na ito. Ang mga staff ng convenience store sa Germany ay mahusay, ngunit bihira silang magbigay ng personal na atensyon. Paglabas namin sa convenience store, bumulong sa akin si Professor Müller, Dr. Reyes. Sa bansang ito, tila ang medisina ay nakatanim sa buong lipunan. Hindi lang paggalang sa medical professional, kundi mataas din ang kamalayan ng publiko sa kalusugan. Pabalik sa hotel, nagulat din sila sa kalinisan ng lungsod. Walang kalat, malinis. Nakita namin ang mga taong naglilinis ng Maynila. Ang buong lungsod ay gumagalaw na parang isang buhay na organismo. Iba sa Berlin, kung saan ang mga tourist area lang ang malinis. Pagdating sa lobby ng hotel, gising na ang ibang miyembro ng delegasyon. Nang makita nila kaming umalis ng maaga, tinanong nila kung saan kami nagpunta. Nang ikuwento namin ang tungkol sa karinderiya, lahat sila ay nainggit at humiling na isama rin sila sa susunod. Sa ganito nagsimula ang unang umaga sa Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang oras, lubos na nagbago ang ekspresyon ng delegasyon. Nawala ang pag-aalala at napuno sila ng kuryosidad at pag-asa. Ngunit ang tunay na sorpresa na mararanasan nila ay magsisimula pa lang. Alas 9 ng umaga, sinimulan ko ang opisyal na paglilibot sa Maynila kasama ang delegasyon. Sila mismo ang nagdesisyon sa unang destinasyon. Gusto nilang makita ang Filipino medical environment ng personal. Kinontak ko ang aking mga kasamahan sa Philippine General Hospital at humingi ng espesyal na pahintulot para sa pagbisita. Ang pagsakay sa LRT, MRT ay isa ring mahalagang karanasan para sa delegasyon. Nagulat sila sa kalinisan ng istasyon, sa kaliwanagan ng mga signs at higit sa lahat sa kagandahang asal ng mga pasahero. Sa loob ng tren, nasaksihan nila ang isang nakakaantig na eksena. Sa susunod na istasyon, sumakay ang isang lolo na may baston. Agad na tumayo ang ilang pasahero upang magbigay ng upuan. "Salamat po," ang sabi ng lolo at umupo. Naiyak si Nurse Catherine nang makita ito. Ang ganitong natural na pag-aalala ay bihira makita sa Germany. Tila ang paggalang sa matatanda ay nakaugat sa buong lipunan. Pagdating sa Philippine General Hospital, mainit kaming sinalubong ng mga staff ng ospital. Si Dr. Yina Guevara, ang head ng International Exchange, ay bumati sa amin sa kanyang matatas na German. "Welcome po. Kahit maikli lang ang inyong oras, sana po ay makita ninyo ang aming medical environment sa Pilipinas." Ang unang pinuntahan namin ay ang emergency room, ang Pensituti. Ang nakita ng delegasyon ay hindi lamang technical na advanced, kundi ang taos-pusong pag-aasikaso sa pasyente. Ang mga nurse at doktor ay maingat na nakikipag-usap sa bawat pasyente, nagpapagaan ng kanilang loob. Ang partikular na nakaimpluwensya ay ang pag-aasikaso sa matatandang pasyente. Isang utamang taong gulang na babae ang dumating ng mag-isa. Si Nurse Aling Tessie ay nakikipag-usap sa kanya ng may malasakit na parang sarili niyang lola. "Kumusta po kayo, lola? Kayo lang po ba? Tatawagan po namin ang pamilya niyo, ha?" Sa Germany, pinahahalagahan namin ang efficiency, kaya nawawala ang ganitong pantao na pag-aalala. Ngunit dito, ang teknolohiya at pagiging tao ay ganap na magkasama, ang bulong ni Professor Müller sa akin. Sa pagbisita sa intensive care unit, isa pang malaking sorpresa ang naghintay. Sa gitna ng mga high-tech na medical equipment, ang koordinasyon ng mga doktor at nurse ay parang sining, ngunit ang pinakanakaka-impluwensya ay ang pag-aasikaso sa pamilya ng pasyente. Ang pamilya ng isang lalaking pasyente na nasa 60s ay naghihintay ng may pag-aalala. Si Dr. Tan, ang attending physician, ay naglaan ng oras kahit abala at detalyadong ipinaliwanag sa pamilya ang kasalukuyang kalagayan, ang plano ng paggamot, at higit sa lahat,
ang pakikiramay sa pag-aalala ng pamilya. Sa Germany, nagbibigay ang mga doktor ng medical explanation, ngunit bihira silang magbigay ng ganitong atensyon sa emosyonal na aspeto ng pamilya ng pasyente. Naging emosyonal si Dr. Hans Schmidt. Hindi lang medical technology, kundi pati na rin ang pangangalaga sa damdamin ng pasyente at pamilya ang itinuturing na medisina. Sa pagbisita sa operating room, nakita nila ang mataas na kasanayan ng mga Filipino surgeon, ngunit mas nakakaimpluwensya ang atmosfera ng surgical team. Sa kabila ng tensyon, may init ng pagmamalasakit sa isa't isa. Nang matapos ang operasyon, ang chief surgeon, kahit pagod, ay nagtungo sa pamilya. Ang pag-uulat sa tagumpay ng operasyon at ang pagpapaliwanag sa hinaharap ay nagbigay ng malalim na pagkaantig sa delegasyon. Sabi ni Nurse Maria sa akin, Dr. Reyes, dito, talagang pinahahalagahan ng doktor at nurse ang pasyente at ang kanilang pamilya. Hindi lang teknolohiya, kundi pati na rin ang puso, ang itinuturing na medisina. Nag-lunch kami sa cafeteria ng ospital. Doon, mayroon muli silang natuklasan. Ang pagkain ay masarap at balanced sa nutrition na hindi mukhang pagkain ng ospital at napakamura ng presyo. Naramdaman namin ang pride ng mga staff ng cafeteria bilang bahagi ng medical team. Ang hangaring suportahan ang paggaling ng pasyente sa pamamagitan ng pagkain ay nakatanim sa bawat ulam. Pagkatapos, bumisita kami sa isang home care facility para sa matatanda. Ito ay partikular na hiniling ng delegasyon. Ang Germany ay nahaharap sa mga hamon sa pag-aasikaso sa matatandang populasyon kaya interesado sila sa mga paraan ng Pilipinas. Bumisita kami sa isang kilalang home care facility sa Makati. Si Miss Linda, ang manager, ang naghatid sa amin. Dito rin, ang delegasyon ay na-overwhelm hindi lamang ng teknikal na kagamitan kundi pati na rin ng taos-pusong pangangalaga sa mga residente. Ang pinaka-naka-impluwensya ay ang pakikipagtagpo sa isang 90 taong gulang na residente, si Lola Elena. Siya ay may demensya, ngunit ang mga care staff ay nakikitungo sa kanya na parang pamilya. Lola Elena, ang ganda po ng panahon ngayon, maglakad-lakad po tayo, ang malambing na sabi ng staff. Sumagot si Lola Elena nang nakangiti sa mabait na boses ng staff. Naiyak si Chief Nurse Ingrid Wagner. 30 taon na akong nurse. Pero ito ang unang beses na nakakita ako ng pangangalaga na nagpapahalaga sa dignidad ng residente ng ganito. Ipinaliwanag sa delegasyon ni Kuya Ben, isang caregiver. Hindi lang po kami nagbibigay ng teknikal na pangangalaga. Pinahahalagahan po namin ang kasaysayan ng buhay ng bawat residente. Si Lola Elena ay isang dating guro at nagniningning ang kanyang mata kapag pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga bata. Ang person-centered care na ito ay nagbigay ng malalim na impresyon sa delegasyon ng Germany. Kahit advanced ang care technology sa Germany, bihira ang pangangalaga na nakatuon sa individual na buhay. Pagsapit ng hapon, bumisita kami sa Intramuros at San Agustin Church. Nais kong maranasan nila ang tradisyonal na kulturang Pilipino. Habang naglalakad, mayroon kaming hindi inaasahang nakita. Isang lolo na higit sa 80 taong gulang na nag-iisa ang nagdarasal. Nag-aalala si Nurse Catherine at nagtanong, "Okay lang po ba kayo, Lolo?" Sumagot ang lolo nang nakangiti. "Salamat po. Araw-araw po akong nagdarasal dito. Nagpapasalamat ako na malakas pa ako." Nagulat ang delegasyon sa malakas na boses at payapa niyang ekspresyon. Naging emosyonal si Professor Müller. Higit sa 80 taong gulang, nakasakay sa pampublikong sasakyan at nagdarasal ng mag-isa. Bihira ang ganito kaaktibong matatanda sa Germany. Ito ay patunay sa ganda ng Filipino elder care at social system. Sa gabi, sa kahilingan ng delegasyon, naranasan namin ang isang Filipino resto bar sa Malate. Binisita namin ang isang maliit na kainan na tinatawag na Kuya Bertos. Mainit kaming sinalubong ni Kuya Berto. Sa kainan, naranasan namin ang init ng Filipino human relations. Ang isang lokal na customer na nakaupo sa tabi, si Kuya Benji, ay lumapit at nakipag-usap sa amin sa English. "Galing kayo sa Germany? Doktor pala kayo, maraming salamat po. Ang hirap ng buhay noong pandemya, no?" Ang natural na pagpapakita ng pasasalamat na ito ay nagbigay ng malalim na emosyon sa delegasyon.
Naramdaman nila ang init ng lipunan na natural na nagpapahayag ng pasasalamat sa mga dayuhang medical professional. Si Kuya Berto ay naghanda ng espesyal na pagkain para sa delegasyon, sariwang seafood, seasonal na gulay, at ang taos-pusong lutong bahay na lasa. Sa pamamagitan ng pagkain, ipinarating niya ang puso ng mga Pilipino. Habang kumakain, binalikan ng delegasyon ang kanilang buong araw. Ang taas ng teknikal na kasanayan sa ospital, ang taos-pusong pangangalaga sa home care facility, at ang init ng mga taong nakilala nila sa kalye. Lahat ay mga karanasan na bumago sa kanilang pananaw sa medisina. Bigla, may hindi inaasahang nangyari. Isang lalaking nasa 60s na nasa kalapit na mesa ang biglang napahawak sa dibdib at nahirapan sa paghinga. Ito ay sintomas ng myocardial infarction. Agad na tumayo ang mga doktor ng delegasyon. Mabilis na kumilos ang mga cardiologist sa pangunguna ni Professor Mueller. Ngunit dito nila nasaksihan ang ganda ng Filipino emergency system. Agad na tumawag si Kuya Berto sa 117 at wala pang 5 minuto dumating ang ambulansya. Nagulat ang mga doktor ng Germany sa profesionalismo at bilis ng mga emergency responder. Mula sa first aid sa pinangyarihan hanggang sa pakikipag-ugnayan sa ospital, lahat ay naganap ng maayos. Ang pinaka-naka-impluensya ay ang pagpapakita ng paggalang ng mga emergency medical technicians sa delegasyon ng mga dayuhang doktor at ang paghingi ng kooperasyon. Sir, salamat po sa inyong tulong. Pwede po ba kayong sumama sa ospital? Lubos na naantig si Professor Mueller sa ganitong pagpapakita ng borderless medical collaboration. Walang hangganan ang medisina. Ang pilosopiya na iyon ay natural na ipinapatupad sa lipunan na ito. Ang pasyente ay dinala sa Philippine General Hospital at sumailalim sa emergency surgery. Matagumpay ang operasyon at nailigtas ang buhay ng pasyente. Kinabukasan ng umaga, nang bumisita kami sa pasyente, ang pamilya ay yumukod ng malalim at nagpahayag ng pasasalamat. Salamat po, mga doktor ng Germany. Maraming salamat po sa pagligtas ng buhay ng aking asawa, ang sabi ng asawa ng pasyente habang umiiyak. Sa pamamagitan ng karanasang ito, isang malaking pagbabago ang naganap sa puso ni Professor Mueller. Paglabas ng kwarto, hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, Dr. Reyes, mali ba ang ginagawa naming medisina? Sa paghahabol namin sa teknolohiya, nakalimutan na ba namin na samahan ang pasyente sa kanilang paghihirap? Umiyak ang 60 taong gulang na veteranong doktor habang nagpapahayag, sa Germany, dahil sa pagbibigay diin sa efficiency, napabayaan namin ang pantao na relasyon sa bawat pasyente. Ngunit sa Pilipinas, ang teknolohiya at puso ay ganap na magkasama. Hindi ba ito ang tunay na medisina? Ganoon din si Chief Nurse Ingrid Wagner. 30 taon akong naging nurse, pero ito ang unang beses na nakita ko ang pangangalaga na nagbibigay pansin sa dignidad at damdamin ng pasyente ng ganito. Natuto kami ng nursing skills, ngunit siguro, nawala namin ang puso ng nursing. Si Dr. Werner, ang batang doktor, ay mas prangka. Natutunan ko ang pinakabagong teknolohiya sa medical school, ngunit hindi ako tinuruan kung paano makitungo sa pasyente. Nang makita ko ang mga doktor dito, na-realize ko na ang medisina ay hindi lang teknolohiya kundi relasyon ng tao sa tao. Ang buong delegasyon ay nakaranas ng malaking pagbabago sa pananaw sa loob ng 48 oras. Naiintindihan na nila ngayon ang kahalagahan ng care with the heart, kasabay ng efficiency at technical precision na kanilang hinahabol. Sa umaga ng huling araw, nagtungo ang grupo sa NAIA. Habang naglalakbay, tahimik sila, hindi dahil sa pagod o pagkabagot, kundi dahil inaayos nila sa kanilang isip ang kahalagahan ng naranasan nila sa loob ng 48 oras. Isang huling nakakaantig na eksena ang naghintay sa kanila sa NAIA. Nang malaman ng staff ng check-in ang kanilang propesyon, yumukod sila ng malalim at sinabi, Salamat po sa inyong serbisyo, mga medical professional. Maraming salamat po sa pagprotekta sa aming kalusugan. Ang natural na pagpapahayag ng pasasalamat na ito ay nagparamdam sa delegasyon ng init ng lipunang Pilipino hanggang sa huli. Habang naghihintay sa immigration, nagbigay si Professor Mueller ng kanyang huling salita. Dr. Reyes, ang 48 oras na ito ang pinakaimportanteng karanasan sa 30 taon ko bilang doktor.
Natutunan ko ang kahalagahan ng medisina na nagpapahalaga sa puso, hindi lang sa teknolohiya. Sa pag-uwi ko sa Germany, siguradong ibabahagi ko ito sa aking mga kasamahan. Bago sumakay sa eroplano, umiyak si Nurse Catherine at sinabi, "Gusto kong ipahayag sa mundo ang ganda ng Filipino healthcare at gusto kong magtrabaho sa Pilipinas balang araw." Sa ganito natapos ang hindi inaasahang 48 oras sa Pilipinas. Ngunit ito ay hindi katapusan, kundi simula ng isang bagong yugto. Pagdating sa Frankfurt Airport, agad na ibinahagi ng delegasyon sa kanilang pamilya at kasamahan ang kanilang karanasan sa Pilipinas. Nagulat ang pamilya na sumalubong sa kanila sa kanilang excitement. Nagtaka ang asawa ni Professor Müller. "Peter, may kakaiba sa iyo. Tila naging mas kalmado ka," sabi niya. Ngumiti ang profesor at sumagot, "Natutunan ko ang tunay na medisina sa Pilipinas." Pagkaraan ng isang linggo, isang malaking pagbabago ang naganap. Ang video at mga larawan ng Filipino medical environment na ipinost ng delegasyon sa social media ay naging viral sa German medical community. Lalo na ang video ng heartwarming interaction sa pasyente ay umabot sa higit 100,000 views. Ang hashtag na Filipino Healing with the Heart ay kumalat sa mga medical professionals sa Germany. Maraming doktor at nurse ang nagpakita ng interes sa Filipino style of care. Nagkaroon din ng malaking epekto sa Berlin University Hospital. Nagbigay ng espesyal na lecture si Professor Müller sa medical school at puno ang klase. Passionate siyang nagbigay diin sa kahalagahan ng balanse ng teknolohiya at puso. Natuto tayo ng pinakabagong medical technology. Ngunit, napabayaan ba natin ang pantao na relasyon sa pasyente? Sa Pilipinas, ang teknolohiya at puso ay perpektong nagkakaisa. Sa tingin ko, ito ang tamang anyo ng medisina sa ika-21 siglo. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang nagtanong, "Paano ako makakapag-training sa Pilipinas? Maaari ba nating ipatupad ang Filipino medical system sa Germany?" Nagbigay din ng lecture si Chief Nurse Ingrid Wagner sa German Nursing Association. Detalyado niyang ipinakita ang taos-pusong pangangalaga ng mga Filipino nurse sa pasyente. "Kami ay professional sa nursing skills. Ngunit, nang makita ko ang mga Filipino nurse, na-realize ko na hindi sapat ang teknolohiya. Ang pangangalaga na sumasama sa puso ng bawat pasyente ang tunay na nursing." Ang mga nurse sa audience ay tumango. Marami ang nagbigay ng feedback na ito ay naging dahilan upang repasuhin nila ang kanilang nursing. Pagkaraan ng 3 buwan, mayroong hindi kapani-paniwalang nangyari. 8 miyembro ng delegasyon ang humiling na mag-training sa Pilipinas, lalo na sina Dr. Werner at Nurse Catherine ang mariing humiling ng 6-month long-term training. Naging aktibo rin ang Philippine General Hospital sa international exchange na ito. Ako, bilang head ng Filipino-German Medical Exchange Program, ay nagsimula sa regular na pagtanggap ng mga trainees. Pagkaraan ng 1 taon, isa pang malaking pagbabago ang naganap. Sinimulan ng Berlin University Hospital ang isang Patient Care Improvement Program. Ang sentro nito ay ang pagpapatupad ng Filipino-style malasakit. Si Professor Müller ang namuno at nagtatag ng isang training program para sa mga doktor at nurse na nagbibigay diin sa pagsama sa damdamin ng pasyente. Nagsumikap silang ipalaganap ang estilo ng medisina na nagbibigay halaga sa human relationship sa pasyente, hindi lang sa teknikal na paggamot. Ang inisyatiba na ito ay nakakuha ng atensyon sa loob at labas ng Germany. Muling kinilala ang kahalagahan ng care with the heart, hindi lang teknolohiya, sa pagpapabuti ng kalidad ng medisina. Sa kasalukuyan, higit sa 50 German medical professional ang humihiling na mag-training sa Pilipinas taon-taon. Gayun din, dumarami ang mga doktor mula sa Pilipinas na nagpupunta sa Germany para sa teknikal na pagsasanay, kaya nagkakaroon ng tunay na Filipino-German Medical Exchange. Ang pinakanaka-impluensya ay ang pangmatagalang pagbabago sa mga miyembro ng delegasyon. Pagkatapos nilang bumalik, malinaw na nagbago ang kanilang pakikitungo sa pasyente. Hindi lang sila nagbibigay ng teknikal na paliwanag, kundi naglalaan din sila ng oras upang samahan ang pasyente sa kanilang pag-aalala at alagaan ang kanilang puso. Si Catherine ay kasalukuyang nagte-training sa PGH sa loob ng 6 na buwan. Ayon sa kanyang ulat,
Malakas ang kanyang hangarin na ibigay sa mga pasyente sa Germany ang puso ng pangangalaga na natutunan niya mula sa mga Filipino nurse. Ang pagbabago kay Dr. Werner ay dramatiko rin. Dati, nakatuon lamang siya sa technical na paggamot, ngunit ngayon pinahahalagahan na niya ang history of life ng bawat pasyente. Sa pamamagitan din ng karanasang ito, muli kong kinilala ang ganda ng Filipino healthcare. Hindi lang ang taas ng teknolohiya, kundi ang taus-pusong pangangalaga sa pasyente, ang koordinasyon ng buong medical team, at ang pag-unawa at kooperasyon ng buong lipunan sa medisina. Ako ay naniniwala na ang sistema ng medisina na ito, na magkakasundo, ang tunay na advanced na medisina. Sa kasalukuyan, patuloy akong nagtatrabaho bilang tulay sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Taon-taon, dinadala ko ang maraming German medical professional sa Pilipinas upang maranasan nila ang parehong emosyon at kaalaman. Ang partikular na nakaimpluwensya ay ang radikal na pagbabago sa kamalayan ng lahat ng kalahok pagkatapos ng training tungkol sa kung paano makitungo sa pasyente. Ramdam ko na ang filosofiya ng Filipino healthcare na gamutin gamit ang puso, hindi lang teknolohiya, ay kumakalat sa buong mundo. Ang hindi inaasahang 48 oras na iyon ay hindi lang simpleng pagkaantala ng flight. Ito ay isang historical na pagtatagpo na may potensyal na baguhin ang anyo ng medisina sa buong mundo. Hanggang ngayon, habang naghihintay ng flight sa paliparan, naiisip ko ang araw na iyon, ang ekspresyon ng delegasyon na puno ng pag-aalala at pagkalito, at ang kanilang nagniningning ng ngiti na puno ng emosyon at pasasalamat pagkaraan ng 48 oras. Ang tunay na lakas ng Filipino healthcare ay hindi lang sa cutting-edge technology, ito ay nasa puso na nagpapahalaga sa pasyente na parang pamilya, ang kultura ng pagtutulungan ng buong team at ang sistema na sinusuportahan ng buong lipunan. Umaasa ako na mas marami pang foreign medical professional ang makakaranas ng tunay na anyo ng Filipino healthcare, at umaasa ako na ang karanasang iyon ay magpapayaman sa kanilang pananaw sa medisina at magiging dahilan upang magbigay ng mas mahusay na pangangalaga sa mga pasyente sa buong mundo. Ang medisina na pinagsama ang teknolohiya at puso, ang tamang anyo ng medisina sa ika-21 siglo, ito ang itinuro sa amin ng 48 oras na iyon. Ito na po ang kuwento namin ngayon. Ang nakakaantig na kuwento kung paano binago ng 30 German medical professional ang kanilang pananaw sa medisina sa loob ng hindi inaasahang 48 oras. Ano po ang masasabi ninyo? Hinihiling ko po sa inyo na magbigay ng comments ng suporta sa mga bida ng kuwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at subscribe po. Nais kong ipahayag sa mas maraming tao ang ganda ng Filipino healthcare. Salamat po sa inyong panonood.